Isinusulong ng Amerika ang kooperasyon sa gobyerno ng Pilipinas sa pag-iimbak ng kuryente sa pamamagitan ng renewable energy. Ito ang nakikitang solusyon sa malawakang brownout at makatutulong din daw sa pagpapalago ng semiconductor industry. May unang balita si JP Soriano. Ilang linggo matapos ang isa sa pinakamatinding power outage o brownout sa malaking bahagi ng Western Visayas, isinusulong ngayon ng Amerika ang kooperasyon sa Pilipinas para makapag-imbak ng kuryente sa pamamagitan ng renewable energy. We have a place, a country, the Philippines, that is tailor-made for renewable energy. You've got all the sun you could ever want. You can more wind than you probably ever wanted. That you can turn a vulnerability into a competitive advantage, and in doing so, attract the energies of the future. Ito raw ang isa sa mga napag-usapan ni US Undersecretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment Jose Fernandez nang makapulong niya ang mga opisyal mula sa Department of Energy. One way to deal with that is increase supply, right? And so this is, as you try to promote renewable energy, wind and solar, that's one way of dealing with the issue. Pero paano kung may mga bagyo at walang araw o kaya'y walang masyadong hangin? May solusyon din daw dyan, ayon kay Fernandez. Battery storage, that's also part of the solution. Hindi lang daw solusyon sa malawakang brownout ang renewable energy. Susi rin daw ito para mas maraming kumpanya sa Amerika at iba pang bansa ang mamuhunan sa Pilipinas, partikular sa semiconductor industry. Bagamat masagana ang industriya ng semiconductor sa Pilipinas, mas maraming kumpanya pa rin ng semiconductor ang nasa ibang bahagi ng rehiyon na malapit sa Pilipinas, gaya ng Taiwan. Sa Taiwan, Pilipino ang pinaka-in-demand at pinakamaraming manggagawa sa mga semiconductor factories. Bagay na ayon sa Amerika ay isang advantage sa Pilipinas. Kaya para daw mas matulungan na mas mapalakas pa ang semiconductor industry ng Pilipinas, tutulong daw ang Amerika na palakasin ang industriyang ito, partikular sa assembly, testing, and packaging sa ilalim ng CHIPS Act ng Amerika. Nauna nang nagkasundo ang Pilipinas at Amerika sa isang civil nuclear cooperation deal na napirmahan noong nagpunta sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos at nakapulong si US President Joe Biden. Ang usapin sa civil nuclear cooperation deal ng dalawang bansa, umuusad na rin daw ngayon. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.